kahit anong gawin natin dito sa ano na to, adapter na to, at saka dito sa Trinity X na post mount, hindi talaga siya kasya sa GR02. Ayan, good morning. Tayo pupunta sa bike shop kung saan natin kukunin yung brake na compatible dito sa ating bike at kung paano tayo makakapag-avail ng mamaya ko sasabihin sa inyo. After ko tanggapin ang katotohanan na maghihintay pa rin ako ng ilang araw pa para maging safe at fully functional itong gravel bike ay may nangyari. Kaya instead of ordering online ng rear brake lang and wait for a few more days, I am now able to get a pair of Tektro C550 mechanical brakes at luckily meron din si Ray Bikes na pinagbilan ko ng caliper adapter last time. Doon ko na rin ipapa-install para matest ko na kaagad ang braking power and do some adjustments pagka-uwi if necessary. Ito na to. Tingin ko may kasama na siyang rotors. Naghintay lang ako saglit kay Kuya Baby, ang mekaniko ng Ray Bikes dahil may mga nauna sa akin na nagpapagawa din. Saglit lang in-install ni Kuya Baby yung brake sa harap at likod pero di ko na pinakabit yung rotors. Afterwards ay nasakyan ko na at na-test ang braking power nito. And we finally made it back home. Sobrang init. Ngayon dahil nandito na tayo sa bahay, papakita ko sa inyo. So, ito yung Shimano Trinity X, dalawa yan, na binili ko. Post-mount mechanical disc brake to at hindi siya kasya sa GR02 na frame. Kaya bumili tayo dun sa Ray Bikes ng Tektro C550. So, maganda rin yung mga review nila. Kaya nag-decide ako na yan na lang yung bili natin. Kahit na alam kong medyo nasasayangan ako dito. Dahil kahit na anong flat mount to post mount adapter ang ilagay ko, hindi talaga siya kasya sa rear. Although na gamit ko and napakalakas ng kapit ng nasa front na brake, pero yung rear kasi hindi ko siya magagamit. Dahil pagka-uwi natin, nasubukan ko na agad yung mga brakes. Hindi ako satisfied sa braking power niya dahil kailangan talaga sobrang diin, tapos umaandar pa rin ako ng mga ilang meters pa bago pa mag full stop yung bike dahil galing tayo sa mountain bike na naka hydraulic. Hindi ako ganun kasatisfied sa performance ng Tektro, kaya naisip ko para hindi naman sayang yung ating biniling Trinity X, kunin ko na lang yung pads niya dahil na-test ko na yung front brake at satisfied ako sa braking power ng front brake. Ang gagawin natin is kukunin natin na lang yung brake pads ng Trinity X at ikakabit natin dito sa ating Tektro C550. And then we will test out afterwards kung okay na ba yun, and then we will do a bike check. Natanggalan natin yung brake pads ng Tektro at natanggal na rin natin yung brake pads ng Trinity X at install na natin. Dahil inabot na ako ng hapon sa pag-install at adjust ng brakes, sa power na satisfied ako, kaya the next morning ko na tinest ride. Sakto din na may mga orders kami ng tinitinda naming salted egg potato chips na need i-deliver, kaya mas magigauge ko kung ano pang mga adjustments ang pwede kong magawa to max out comfortability sa ride. Good morning guys. Meron tayong ride. Meron tayong mga current orders na within Cavite. And this is the first time as well na gagamitin natin to ating gravel bike. Ayan. So, mas okay na siya ngayon. Mas naayos natin yung grip ng brakes. It's 5:54 AM. Una nating stop ay sa Central Mall. Doon natin i-deliver yung unang order. Second na order ay sa Molino, kay Kila Kicks. Yan ang ating magiging ruta. Palabas na tayo ng subdivision at medyo maliwanag na rin, which is good news. Ngayon ko lang din nagamit tong ating chesty. As much as possible ayoko sana gumamit, pero kailangan ko pang isipan kung paano natin malalagay itong camera somewhere in the drop bar. Kaya sana nasa tamang angle yung ating camera. Lamig.
At nakalagpas na tayo sa intersection ng Dasma Palapala. Ngayon, rekta na tayo ng Pasalitran kung saan yung una nating meet up for delivery ng ating salted potato chips. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. And we're done sa ating unang meet up. Na-deliver na natin yung unang delivery natin for today. Sunod, punta na tayo sa Molino. Dito tayo dumaan sa Salitran going to Salawag. Then from Salawag, yun ang tutumbukin natin papuntang Molino. Saktong-sakto yung ating adjust ng upuan. Mas ramdam ko na yung tamang height ng ating saddle. Love the world, but keep the sky on your mind. And we already completed delivering the orders ng ating malupit na salted egg potato chips. Labas muna tayo dito. Tignan natin kung saan tayo aabutan ng ating toyo. At ayan, nakapag-decide na tayo. Balik tayo ng Imus. Sa Vermosa na lang tayo mag-laps. Kasi nakaka 25 kilometers pa lang tayo. Para naman hindi sayang yung ride natin, dagdagan na natin bago tayo umuwi. Mga siguro ilang ikot. And also, before tayo mag-laps, mag-bike check muna tayo pagdating natin sa Vermosa. Alright, let's go! Oh! And finally, nandito na tayo sa Vermosa guys. Let's do the bike check para makita nyo na rin paano natin binild ang ating goal na gravel bike na pinaplano nating buuin since last year. So it took me 4 months para mabuo to. Talagang pinag-ipunan ko yan, pinaghirapan ko. And also with some help of some friends. So let's go with the frame. Ang pinaka-frame natin dito ay ang Seaboard na GR02. Ayan, GR02. Size small, which is a size 47. Ito ay aluminum alloy na 6061 ang build at carbon ang fork. Kasama nito ay seat post clamp, fork at yung through axle. At ang ginamit naman natin dito na group set ay GRX na 810 sa RD at FD at Scenic X sa crankset na Halotech from Sensa din. This is a 2x11 speed which has 46x30T. Pedals, ang ginamit natin is Mountain Peak na CX07. Sa cogs, ang ginamit natin sa cogs ay ZTTO na 11 speed, which is 1140 teeth naman. Na pinarisan natin ng 11 speed na KMC chain. Ang wheelset, Shimano na RS470 na hubs, center lock na pinarisan natin ng Shimano RT54 na rotors, 160mm at Richmond Pokes Aerowick na 29er rims. This is a 32 holes na rims from Aerowick at ginamitan natin ng Kenda tires. Itong Kenda tires naman ay 700C by 35C. Treads niya, yan, nagustuhan ko yung treads niya. And ginamit nating interior is from Maxxis. Brakes, una ko talagang choice dito is yung Tourney TX from Shimano. Kaso ang problema, yung compatibility niya sa frame. So saktong-sakto yung isa sa harapan, kaso yung sa rear na brake hindi siya pasok. Kaya ayun, umiscore tayo ng Tektro C550. Swak na swak, talagang kung bibili ka ng GR02, kailangan mo talagang mag-specific na flat mount na brake. Dahil kung hindi, baka sumakit lang yung ulo mo. Saddle, yan ay Sagnit Brooklyn na seat post na pinarisan natin ng fabric scoop na saddle mismo. Cockpit, tayo ay gumamit ng spare part natin na stem which is Uno. Pinarisan natin ng Sagnit na CX Pro na merong flare size 40mm. Dahil ginamitan natin to ng GRX na FDNRD, medyo pricey yung magiging STI. Kaya ginawa natin ay nag-cut down tayo doon at bumili tayo ng drifters instead. Drifters na ginamit natin dito ay 11 speed Sensa
which is Team Pro. Smooth naman yung shifting niya. Cables and wires ay Jaguar cable housing sa shifter and brakes, and then Shimano na cables, shifters and also sa brakes. Kaya masaya rin ako sa naging build na to dahil kahit paano meron na tayong mga options na pwedeng gamitin, hindi lang puro Shimano parts, at nakakapag-build na tayo ng gantong klaseng bike. Oo nga pala, konting trivia, kaya drifters ang tawag ko dyan dahil hindi naman siya Shimano part. Ang term na STI kasi is from Shimano, which is Shimano Total Integration. Kaya kung hindi naman Shimano yung brand na STI mo, ang magiging tawag sa kanya ay drifters. At ayan, nabuo na natin yung ating gravel bike. Lahat ng mga parts na yan, lalagay natin yung links sa description para kung trip nyong bilhin, you can use my link. So sana nagkaroon din kayo ng idea kung anong magandang parts na pwede nyong gamitin kung kayo ay may balak din magbuo. Sobrang satisfying yung journey ko sa pagbuo nitong gravel bike ko. From researching compatibilities, looking for quality pero budget meal na parts, at yung mga taong tumulong sa akin para umabot sa pagkabuo ng project gravel bike ko. Thank you kay Neil sa pagsagot at guide sa akin pagdating sa mga parts. At salamat din kay JM for helping me out nung nagka-problema ako sa brakes. They are both from Alab Mountaineers na nakasama ko from early hiking days. At kay She that always supports and understands yung mga ganitong goals ko. See you all sa mga darating na rides at ingat!